Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po ako sa nalilibang at naaaliw sa mga kwentong ibinabahagi niyo po sa inyong YouTube channel. Sana ay wag po kayong magsawa na maghatid sa amin ng magagandang istorya na hindi lang puro katatakutan, kundi meron ding matututunang aral sa buhay. Sa buhay po natin, darating ang pagkakataon na susubukin tayo ng Diyos kung ano ang gagawin natin kapag merong nangangailangan ng tulong. Kung tayo ba ay kikilos o mas pipiliin natin na manahimik na lang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Danilo. At ito ang aking kwento. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ay nangyari nung ako ay 30 taong gulang at wala pang sariling pamilya. Nang panahon na yon ay buhay pa ang aking Lola Fatima na siyang tanging kasama ko sa buhay. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong magtanim at mag-alaga ng iba't ibang klase ng halaman. Hindi ko alam, pero may kakaiba kong sayang nakukuha sa tuwing napapalago ko ang aking mga tanim. Nang lumaki ako, ay pinagkakitaan ko ang aking libangan. Ibinibenta ko ang mga tanim ko at masasabi ko na mabenta ang mga halamang gamot. Sa ganung paraan ay nakakatulong ako kahit papano kay Lola Fatima sa mga gastusin namin sa araw-araw. Hindi kasi ako nakatapos ng high school. Kaya naman hirap akong makahanap ng maayos na trabaho, habang si Lola, kahit matanda na siya, ay tumatanggap pa rin siya ng labada. Gustuin ko man na tumigil na siya sa pagtatrabaho ay hindi pwede dahil parehas kaming magugutom. Isang tanghali, pagkatapos kong magluto, ay pinuntahan ko si Lola Fatima sa likod ng bahay kung saan siya naglalaba. Pakiramdam ko ay kinurot ang puso ko dahil sa napakarami niyang nilalabahan ng oras na yon. "La, kumain na po muna tayo. Tapos na po ako magluto." Mamaya na ako kakain. Mauna ka na. Kailangan ko kasing matapos itong nilalaban ko bago maghapon. Hindi ko kasi akalain na ganito pala karami ang ipapalabas sa akin ni Sonia. "Mamaya na po yan, La. Baka mamaya mahimatay na po kayo dyan kasi hindi pa rin po kayo nag-aalmusal. Pagising ko, nandyan na kayo. Hayaan niyo po. At mamaya, tutulungan ko kayo sa paglalaba." Wag na. Kaya-kaya ko na ito. Pero kung gusto mo talaga akong tulungan, ay ipag-igib mo na lang ako babaya ng tubig doon sa may balon. Sige na, kumain ka na. Hindi pa naman ako nagugutom. "Hindi po ako kakain, La. Kung hindi po kayo kakain." Abay, bakit naman? Nasa akin ba bibig mo? Basta, sige na, kumain ka na. Tirhan mo na lamang ako ng ulam. "Ayoko, La. Hindi po talaga ako kakain kung hindi ko po kayo kasabay. Saka magkakasakit po kayo niyan kapag hindi po kayo nagpapahinga at kumakain sa tamang oras." Ano bang pahinga ang sinasabi mo, Danilo? Sa mga kagaya nating mahirap ay hindi usog pahinga. Para lang yun sa mayayaman. Kapag nagpahinga tayo, mas mapapadali ang pagkamatay natin dahil sa gutom. Ay nako, pero sige na nga, pagbibigyan na kita. Kumain na muna tayo. Ano ba kasing niluto mo? Sarsyadong tilapia po. Umutang po ako kanina kay Aling Marisa ng isda nung dumaan po siya rito kanina. Bakit umutang ka pa? Hindi pa nga tayo nakakabayad kay Marisa doon sa inutang nating galunggong nung 1 linggo. Dinagdagan mo na naman ang utang natin. Mabait naman po si Aling Marisa. Saka hindi po siya naniningil. Ang sabi po niya ay bayaran na lang natin siya kapag may pera na tayo. Mukha palang hindi na tayo makakabayad sa kanya.
Kailan ba tayo magkakaroon ng perang pambayad sa mga utang natin? Kapag nakabenta po ako ng halaman, ay magbabayad po tayo kay Aling Marisala para makautang ulit tayo sa kanya ng isda. Ganito na lang babuhay natin. Uutang tapos magbabayad, tapos uutang ulit. Mamamatay na lang siguro ako nang hindi nakakaranas ng maginhawang buhay. Huwag po kayo mag-alala, Lola. May awa po ang Diyos. Sa kamalay nyo, di ba? May bumagsak na swerte sa atin nang hindi natin inaasahan. Ang mabuti pa ay kumain na po tayo at baka lumamig na yung kanin. Mabuti pa nga. Masyado nang humahaba itong usapan natin. Nasasayang lang ang oras. Magkasama kaming pumasok ni Lola Fatima sa aming bahay at dumulog na kami sa aming hapagkainan. May awa akong naramdaman para kay Lola. Bata pa lang kasi ako, ay isa na siyang labandera at siya na ang nag-aalaga sa akin. Masakit para sa akin na ako ang nag-iisang apo na kasama niya, pero wala akong magawa para guminhawa ang kanyang buhay. Pangarap ko kasi na makaahon kami sa kahirapan upang makapagpahinga na si Lola sa pagtatrabaho. Kahit hindi yung sobrang yaman, okay na ako sa nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at hindi tumutulo ang bubong namin tuwing umuulan. Oo nga pala, kinausap ako kanina ni Kapitana. Ang sabi niya ay kukuha raw ng mga scholar si Mayor dito sa barangay natin. Kukuha lang daw ng exam at kapag nakapasa ay pasok sa mapipiling scholar. Kung ako sa iyo, ay subukan mo iyon para kahit high school man lang makapagtapos ka. Lola naman, 30 na po ako eh. Nakakaya kung mag-aaral pa ako tapos sa mga kaklase ko ay halos kalahati ng edad ko. Wala sa edad ng pag-aaral, Danilo. Mas mabuting makapagtapos ka ng high school para makapaghanap ka ng maayos-ayos na trabaho. Ayoko matulad ka sa akin na kahit elementarya ay hindi natapos. Di kayo na lang po mag-aral ulit, Lola. Di ba kayo na rin po may sabi na wala naman sa edad ng pag-aaral? Ay nako, ewan ko ba sa iyo? Puro kakalokohan. Pero Danilo, pag-isipan mo sinabi ko, ang gusto ko ay nasa maayos kang kalagayan bago man lang ako mamatay. Matagal pa po kayo mabubuhay kaya wag po kayo nagsasalita ng ganyan. Nagpapakatotoo lang naman ako. Matanda na ako. Sigurado ko na hindi na ako magtatagal kaya sana ay ayusin mo buhay mo. Maging matalino ka sa mga desisyon mo sa buhay. Tandaan mo, hindi ka yayaman sa pagtatanim mo ng mga halaman. Hindi ka magiging mayaman sa pagiging herbalista. Pero nakakatulong po ako sa mga may sakit. Halos po lahat ng klase ng halamang gamot ay meron akong tanim. Hindi na po nahihirapang maghanap ng halamang gamot ang mga albularyo dito sa atin kasi sa akin sila bumibili. Nakakatulog ka nga, pero hindi ka naman yayaman. Wala rin. Mas maganda pa rin yumaman ka para mas makatulong ka sa mga nangangailangan. Darating din po tayo dyan na. Yayaman din po tayo. Paano nga yayaman? Ayaw mo mag-aral. Tinawanan ko na lamang ang sinabi niyo ni Lola Fatima at itinuon ko ang atensyon ko sa pagkain. Ang totoo, gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral kahit high school man lang dahil alam ko na mas magkakaroon ako ng malaking tsansang makahanap ng maayos na trabaho. Pero iniisip ko kasi na hindi ko na matutulungan si Lola sa pagkita ng pera. Kapag nag-aral ako, ay mas magtatrabaho si Lola at mas lalo siyang mahihirapan. Kaya ng panahon na yon, ay umasa na lamang ako sa swerteng ipagkakaloob sa amin ng Panginoong Diyos. Nagmamadaling tinapos ni Lola Fatima ang kanyang pagkain at bumalik na kagad siya sa paglalaba. Ako naman ay niligpit na ang aming pinagkainan
at hinugasan ang mga yon sa batalan. Pagkatapos ay pumunta ako sa unahan ng aming bahay para tignan ang aking mga halaman. Habang abala ko ron, ay narinig ko ang pagsigaw ni Lola Fatima mula sa likod ng bahay. Danilo! Ikuha mo nga ako ng tubig. Bilisan mo! Opo, sandali lang po, Lola. Kumuha ako ng isang baso ng tubig at dinala ko yon kay Lola Fatima. Akala ko ay normal na nauuhaw lang siya, pero kinabahan ako dahil panay ang tapik niya sa kanyang dibdib na para bang nahihirapan siyang huminga. Lola, ano po nangyayari sa inyo? Nahihirapan ako huminga. Bigla na lamang ako nahilo tapos sumakit ang dibdib ko. Naku, ito po. Uminom po muna kayo ng tubig. Sabi ko naman po kasi sa inyo magpahinga muna kayo eh. Hindi pa man nakakainom ng tubig si Lola nang bigla siyang nawalan ng malay. Mas lalo akong natakot. Pinilit ko siyang gisingin, pero hindi na siya nagising. Ang unang pumasok sa isip ko ay dalhin siya sa ospital. Wala akong ideya kung paano ko nagawang buhatin si Lola Fatima papunta sa harapan ng aming bahay. Tumayo ako sa gitna ng daan at doon ako humingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Kailangan ko madala sa ospital si Lola! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Naiyak ako, lalo na nang nakita ko na nakatingin lang sa amin ang mga tao. Kahit isa ay walang lumapit para tulungan kami. Kahit papano ay naintindihan ko sila dahil baka wala silang sasakyan na maaari naming gamitin para madala si Lola sa ospital. Sa labis na pagkataranta ko ay hindi ko napansin ang isang kotseng paparating. Nagulat na lang ako nang bigla yung bumusina at doon ko napagtanto na muntik na kaming mabangga ni Lola ng kotse. Bumaba sa kotse ang isang matangkad na lalaki. Ang lalaking yun ay si Don Ricardo. Kilala siya sa aming lugar dahil siya ang pinakamayaman doon. Nagmamay-ari siya ng malawak na lupain at meron siyang malamansyon na bahay. Wala siyang kaibigan dahil alam ng lahat kung gaano siya kasungit. Kahit minsan ay hindi ko pa siya nakita nang ngumiti man lang. Hoy! Kung magpapakamatay ka, ay wag mo akong idamay. Umalis ka nga dyan sa ladaanan ko. Pasensya na po kayo. Nawalan po kasi ng malay ang lola ko eh. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. Don Ricardo, kakapalang ko na po ang mukha ko. Baka po pwedeng tulungan niyo kami ni Lola. Dalhin po natin siya sa ospital, parang awa niyo na po. Ayoko pong mamatay ang lola ko. Mataman akong tinignan ni Don Ricardo. Tila nag-iisip siya kung dapat ba niya akong tulungan o hindi. Pakiusap po, Don Ricardo. Kayo lang po makakatulong sa amin ngayon. Isakay mo sa likod ng lola mo. Sumama ka na rin, bilisan mo! Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Salamat po talaga. Huwag ka na magsalita dyan. Kumilos ka na at baka mamatay pa yan lola mo. Opo. Salamat po uli. Muling sumakay si Don Ricardo sa kanyang kotse. Ako naman ay nagmamadaling binuksan ang pinto sa likod at doon kami sumakay ni Lola. Matapos yon ay mabilis na pinaandar ni Don Ricardo ang kotse. Hinawakan ko ang kamay ni Lola Fatima. Sa isip ko ay panay ang dasal ko na sana ay hindi siya kunin sa akin ng Panginoong Diyos. Ano ba nangyari sa lola mo? Hindi ko po alam eh. Naglalaba lang po kasi siya tapos bigla na lang po siyang humingi ng tubig. Pagpunta ko po sa kanya, sumasakit na po ang dibdib niya at nahihirapan po siyang huminga. Tapos nawalan po siya ng malay. May sakit ba siya sa puso? Hindi ko po alam, Don Ricardo eh. Hindi naman po kasi siya nagpapacheck up kasi wala po kami pera. Bakit? May health center naman dito Bakit hindi mo siya roon ipa-check up? Sinabi ko na nga po yun sa kanya pero ayaw niya. Ang sabi niya ay mas mabuti po na hindi niya alam kung may sakit siya o wala.
Kapag daw po nalaman niyang may problema sa kalusugan niya, ay baka mas maging mabilis pa ang pagkamatay niya dahil sa pag-iisip. Sa bagay, hindi na ako nagtataka. Ganyan talaga kayo mahihirap. Palaging binabaliwala ang mga bagay na dapat ay inuuna. Sa lahat, ang kalusugan dapat ang prioridad ng isang tao. Ang sakit niyo naman pong magsalita, Don Ricardo. Hindi po sa hindi namin prioridad ang aming kalusugan. Talagang wala lang po kasi kaming pera. Mas uunahin po namin ang pagkain namin kaysa sa pagpapacheck up. Umiling si Don Ricardo. Gusto ko pa sanang makipagtalo sa kanya at sabihin na hindi niya kami maiintindihan dahil mayaman siya habang kami ay mahirap. Pero hindi ko na yung ginawa dahil tinutulungan niya kami ni Lola Fatima. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa isang ospital sa bayan. Agad kong ibinaba si Lola sa kotse at sa pagmamadali ay hindi ko na nagawang magpasalamat kay Don Ricardo. Dumiretso na ako sa loob ng ospital at agad namang kaming inasikaso ng 2 nurse. Habang nasa loob ng emergency room si Lola Fatima, ay panay ang dasal ko na sana ay ligtas siya. Maya-maya pa ay lumapit sa akin ang isang doktor at sinabi niya sa akin na inatake sa puso si Lola. Hindi pa maaaring lumabas ng ospital si Lola dahil kailangan pa siyang i-monitor ng ilang araw. Kahit papano ay nabawasan ang pag-aalala ko nang sabihin ng doktor na nasa maayos ng kalagayan si Lola at nakatulong na nadala siya kagad sa ospital. Kinailangan kong umuwi sa bahay para kumuha ng damit ni Lola Fatima. Nang nasa bahay na ako, ay doon ko na naisip ang perang kailangan namin para pambayad sa ospital. Naisip ko rin si Don Ricardo. Kailangan kong bumawi sa kanya kahit sa maliit na paraan lang. Dahil kung hindi niya kami tinulungan, ay baka patay na ngayon si Lola Fatima. Wala kong ibang maibibigay kay Don Ricardo, kundi ang aking mga halaman. Nagdesisyon akong dalhin ang isang halamang gamot na kung tawagin ay tiyaang gubat sa kanyang bahay. Bago ako bumalik sa ospital, ay pumunta muna ako sa bahay ni Don Ricardo. Nang nasa harapan na ako ng malaking gate ng bahay niya, ay isang kasambahay ang kumausap sa akin. Sinabi ko na kailangan kong makausap si Don Ricardo at ipinaalam ko na ako yung tinulungan niya kanina. Sandaling pumasok ang kasambahay. Nang bumalik siya, ay pinapasok niya ako. Pinaupo niya ako sa malambot na sofa at hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng bahay ni Don Ricardo. Isa yung mansyon. Grabe! Sobrang laki pala talaga ng bahay ni Don Ricardo. Napakayaman niya pala talaga. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong bahay? Nagulat ako nang bumaba sa hagdan si Don Ricardo. Agad akong tumayo nang umupo siya sa pang-isahang upuan. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko pong magpasalamat ulit sa inyo kasi tinulungan niyo po kami ni Lola. Saka, Don Ricardo, gusto ko po sanang ibigay itong halamang gamot na tiyaang gubat sa inyo. Maganda po itong gamot sa sakit ng tiyan at kapag nag-LBM po kayo, papakuluan niyo po ang dahon nito at iinumin ng pinagpakuluan. Albularyo ka ba? At alam mo mga ganyang bagay? Nako, hindi po. Mahilig lang po talaga ako magtanim ng kung ano-anong halaman. Pero ang paborito ko pong itanim at alagaan ay ang mga halamang gamot. Doon po kasi ako kumikita ng pera kasi naibibenta ko po ang mga yon lalong-lalo na sa mga albularyo. Pasensya na po kayo, Don Ricardo kung ito lang po ang kaya kong ibigay sa inyo kapalit po ng pagtulong nyo sa amin. May sinabi ba akong humihingi ako ng kapalit sa ginawa ko? Wala naman po. Pero gusto ko lang po talagang ibigay ito sa inyo bilang pasasalamat. Tatanggapin ko yan. Dahil mukhang mapapakinabangan ko ang halaman na yan. Iwan mo na lang mamaya sa harapan ng bahay ko. Oo nga pala. Kumusta na ba ang lola mo? Maayos na po ang kalagayan niya. Pero ang sabi po ng doktor ay hindi pa po siya pwedeng lumabas ng ospital.
Sige po, Don Ricardo. Baka nakakaabala na po ako. Aalis na po ako. Maraming salamat po ulit ha. Hindi na nagsalita si Don Ricardo. Nahihiya akong lumabas ng bahay niya at iniwanan ko ang halamang gamot. Kahit papano ay nawala ang takot ko kay Don Ricardo. Para sa akin, sa kabila ng istrikto niyang personalidad, ay meron pa rin siyang mabuting puso. Dumiretso ko sa ospital. Dala ang mga damit ni Lola Fatima. Pagpasok ko sa kwarto niya, ay napangiti ako dahil gising na siya. Agad akong lumapit sa kanya. Pero malakas niya akong binatukan. Aray ko naman, Lola. Bakit niyo ako binatukan? Bakit mo ko dinala rito? Nawalan po kayo ng malay eh. Tapos inatake na po pala kayo sa puso. Kung di ko po kayo dinala rito sa ospital, malamang patay na po kayo ngayon. Sana nga ay hinayaan mo na lamang ako mamatay. Hindi ka ba nag-iisip? Saan tayo kukuha ng perang pambayad dito? La, kahit mamatay po kayo, ay gagastos pa rin tayo. Bibili po tayo ng kabaong, tapos mga biskwit at kape. Dahil po sa lamay nyo, di po ba? Di wag mo na akong paglamayan. Maghukay ka sa likod ng bahay natin at doon mo ko ibaon. Para naman po kayong aso sa sinasabi nyo eh. Saka wag po kayo mag-alala kasi hihingi po ako ng tulong kay Kapitan at kay Mayor. Siguro naman po ibibigyan po nila tayo ng perang pambayad dito sa ospital. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lola Fatima, ay isang babaeng nurse ang pumasok. Aniya, ay kailangan nila akong makausap upang malaman ko kung magkano ang babayaran namin. Sumama ako sa nurse at dinala ko sa isang opisina. Doon ay ipinaliwanag sa akin ang mga ginawa kay Lola at ang presyo nun. Nang iabot sa akin ang isang papel na naglalaman ng kung magkano ang kailangan naming bayaran, ay nanlamig ako ng gusto. Dinala ko ang papel na yon at ipinakita ko kay Lola. Agad akong nagsisi kung bakit ko ba yun ipinakita sa kanya dahil mas lalo siyang nagalit. Ayan na nga ba sinasabi ko? Tingnan mo na. Saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Kahit tumingi ka ng tulong kina Mayor at kay Kapitan, ay hindi nila kayang ibigay kagad sa'yo ito. La, ano ba, kumalma nga lang kayo. Baka mamaya atakihin na naman kayo sa puso. Sige ka, tatagal po tayo rito sa ospital. Sa tingin mo ba, ay kaya kong kumalma sa problema natin ngayon? Wala na nga tayong makain ay kailangan pa nating magbayad ng napakalaki sa ospital na ito. Ano ba sinabi sa'yo nung kumausap sa iyo? Kailan daw ba ako makakalabas? Bukas daw po pwede na po kayong lumabas pero... Pero ano? Pero ano? Dapat po ay mabayaran natin yung kalahati ng hospital bill natin bago po kayo payagan na makalabas. Tapos may pipirmahan po tayo na nangangako tayo na babayaran natin yung kulang. Habang di po natin nababayaran yung kalahati, ay dito po muna kayo. At araw-araw ay manadagdagan po ang kailangan nating bayaran sa ospital. Kasi may bayad po tong kwarto nyo kada araw eh. Ospital ba talaga ito o hotel? Bakit may bayad ng kwarto kada araw? Diyos ko, sabi ko na nga ba, dapat ay hindi mo na ako dinala rito. Sa albularyo mo na lang sana ako dinala para mas makamura pa tayo. Ganito na lang, sabihin mo sa kanila na doon na lang ako matutulog sa daanan ng mga tao. Hindi na kamo ko gagamit ng kwarto sa ospital na ito. Pero la, hindi po pwede yung gusto nyong mangyari. Baka matapakan pa kayo doon ng mga tao eh. Hayaan niyo po at gagawa po ako ng paraan para makalabas kagad kayo rito. Nangangako po ako sa inyo. Ewan ko ba sa'yo, Danilo? Sa nangyayari ngayon, ay mas gusto ko pang mamatay na lamang. Alam kong mas nag-aalala si Lola Fatima sa akin dahil ako ang maghahanap ng perang pambayad sa ospital. Ramdam kong ayaw niya akong mahirapan pero wala na kaming magagawa. Mas gusto ko pa ang ganong problema kaysa ang mamatay si Lola dahil hindi ko siya dinala
sa ospital. Nang sumunod na araw, ay agad akong kumilos para makaipon ng perang pambayad sa ospital para makalabas kagad si Lola Fatima. Lumapit ako kay Kapitan at kay Mayor. Binigyan nila ako, pero napakalaki pa rin ng kulang at hindi man lang yun umabot sa kalahati ng dapat naming bayaran. Bagsak ang balikat ko habang naglalakad ako pauwi sa aming bahay. Sino pa kaya ang pwede kong lapitan ng mautangan? Hindi pwedeng magtagal si Lola sa ospital dahil mababaon kami ng gusto sa utang. Baka makulong pa kami kung sakali. Sa bagay, kung makukulong kami, ay parang mas okay yun kasi libre ang tirahan namin at pagkain namin doon. Napahinto ako sa paglalakad nang napatapat ako sa malaking gate ng bahay ni Don Ricardo. Sakto na nasa labas si Don Ricardo. Nakaupo siya habang umiinom ng kape. Isang ideya ang pumasok sa utak ko at yun ay ang umutang ng pera kay Don Ricardo. Ang hindi ko lang sigurado ay kung papautangin niya ako lalo na't alam niya na wala akong kakayahan na magbayad. Pero desperado na ako kaya kinapalan ko na ang aking muka. Lumapit ako sa gate at mula roon ay tinawag ko si Don Ricardo. Tumayo si Don Ricardo at lumapit siya sa akin. Ikaw na naman. Ano kailangan mo? Huwag mong sabihin na may dala ka na namang halamang gamot. Wala po, Don Ricardo. Pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Pwede po bang sa loob na lang po tayo mag-usap kung okay lang po sa inyo? Seryoso kong tinignan ni Don Ricardo. Nagpasalamat ako nang buksan niya ang gate. Pinasunod niya ako kung saan siya nakaupo kanina at umupo ako sa bakanting upuan. Napansin ko na walang kabuhay-buhay ang bakura niya dahil walang halaman na nakatanim doon. Don Ricardo, napansin ko lang po, parang ang lungkot po ng bakuran ninyo. Mas maganda po kung magtatanim kayo rito ng mga halaman, lalo na yung mga namumulaklak. Huwag kang nakikialam sa bakuran ko. Sabihin mo na ang sasabihin mo dahil ayoko nang nasasayang ang oras ko. Pasensya na po, pero sige, sasabihin ko na po ang sadya ko rito. Alam niyo naman po na nasa ospital ang lola ko, di ba? Don Ricardo, kakapalang ko na po mukha ko. Anumang araw ay pwede na po makalabas si lola sa ospital. Pero kailangan po naming mabayaran ng kalahati ng hospital bill namin bago po siya makalabas. Kung hindi po namin yung mababayaran, ay mananatili po siya sa ospital at lalaki po ng lalaki ang dapat namin bayaran. Uutang ka ng pera sa akin, tama? Po, paano niyo po nalaman? Manghuhula po ba kayo? Hindi ko kailangan maging manghuhula para malaman kung ano sasabihin mo sa akin. Malinaw na nandito ka para mangutang. Opo, ganun na nga po. Talagang desperado na po ako kaya kahit kayo po ay nilapitan ko na. Nagbabaka sakali lang po ako. Heto po ang papel kung saan po nakalagay ang dapat naming bayaran. Baka po mapapahiram nyo kami. Kahit yung kalahati lang po. Maliit ang halagang ito para sa akin. Kaya kitang pautangin kahit yung buong halaga ang kailangan yung bayaran. Talaga po? Sobrang yaman niyo po talaga. Kayo nga po yata ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero, hindi kita papahiramin ng pera. Ano? Bakit po? Dahil alam ko na wala kang kakayahan na magbayad. Mahirap ka. Mukha kang walang trabaho. Sabihin mo sa akin, paano mo ko mababayaran, Aber? Ano po? Hindi ko po alam eh. Nakita mo na. Hindi mo alam. Hindi ko pinupulot ang perang meron ako. At hindi ako charity para magbigay ng pera sa taong hindi ko kilala. Pero, Don Ricardo, hindi po kami makakapagbayad kahit kalahati. Mababaon po kami sa utang. Ikaw lang po ang taong kilala ko na may kakayahan po na magpautang sa amin ng ganong kalaking halaga ng pera. Hindi ko na problema yon. Ang mabuti pa ay umalis ka na.
Dahil wala kang makukuha sa akin kahit na piso. Natulungan na kitang dalhin sa ospital ng lola mo. At para sa akin, sapat na yon. Naiintindihan ko po. Maraming salamat na lang po. Tumayo na ako at malungkot akong naglakad. Hindi naman ako umasa na papahiramin ako ni Don Ricardo ng pera. Pero nalungkot ako nang tumanggi siya na tulungan ako. Siya na lang kasi ang taong kilala ko na maaaring makatulong sa amin ni Lola Fatima. Ngunit napahinto ako sa paglalakad nang tawagin ako ni Don Ricardo. Pinabalik niya ako at diretso na akong tinignan. Sandali lang. Ang sabi mo kanina ay mukhang malungkot ang bakuran ko. Opo. Para po sa akin ay mas magkakaroon po dito ng buhay kung magtatanim po kayo ng mga halaman. Sa pagkakatanda ko, ay sinabi mo rin na mahilig ka sa halaman at nagtatanim ka, tama ba? Tama po kayo. Mahilig po akong magtanim ng mga halaman. Kung ganon, ay papairami kita ng pera na kailangan mo. Hindi kalahati kundi buo, para wala na kayong problema. Talaga po? Hindi po ba sabi niyo kanina ay hindi niyo po ako papautangin? Oo nga, pero pwede mo naman akong bayaran sa ibang paraan. Ganito ang gagawin natin. Papairami kita ng pera kailangan mo at babayaran mo yon sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman na ikagaganda ng aking bakuran. Ikaw ang mag-aalaga ng mga yon sa loob ng 1 taon. Sige po, payag po ako, Don Ricardo. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang gagawin mo sa bakuran ko. Dahil kapag hindi ko nagustuhan, ay kailangan mong bayaran ng pera ang inutang mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Don Ricardo. Huwag po kayong mag-alala kasi gagawin ko po ang lahat para maging maganda tong bakuran nyo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo, Don Ricardo. Sandaling pumasok si Don Ricardo sa bahay niya. Habang hinihintay ko siya, ay walang pagsidlan ang aking kasiyahan. Maya-maya pa, ay bumalik na si Don Ricardo at inabot niya sa akin ang isang tseke na nakasulat ang halaga ng pera na kailangan naming bayaran sa ospital. Salamat po talaga. Napakalaking tulong po nito sa amin ni Lola Fatima. Hulog po kayo ng langit sa amin. Hindi tulong yan. Utang yan at kailangan mo yung bayaran sa pamamagitan ng serbisyo mo. Kahit na po, Don Ricardo, para sa akin ay tulong pa rin po ito. Hindi ko na po kasi talaga alam kung saan po ako kukuha ng perang pambayad sa ospital eh. Mabuti na lang po at naisip ko po kayo kaya pumunta po ako rito. Balak ko na nga po sanang maghanap ng bumibili ng kidney kasi ibebenta ko na lang po yung isa kong kidney. Pero dahil po sa tulong nyo, ay hindi ko na po yung kailangan gawin. Ang dami mo pang sinasabi. Sige na, pupunta ka na sa bayan at ipapalit mo na sa bangko ang tseke. Baka babaya ay mapagsaraduhan ka pa ng bangko kung hindi ka kagad kikilos. Tatawag na rin ako sa bangko para hindi ka mahirapan at hindi ka matagalan. Napapalitan yan. Sige po, aalis na po ako. Maraming salamat po talaga sa inyo, Don Ricardo. Sa isang iglap, ay napalitan ng saya ang lungkot na nararamdaman ko kanina. Hindi ako makapaniwala sa pagkakataon na yon ay nakatulong sa amin ni Lola ang hilig ko sa pagtatanim ng mga halaman. Agad akong nagtungo sa isang bangko sa bayan matapos namin mag-usap ni Don Ricardo. Hindi ako nahirapang papalitan ng pera ang tseke. Hindi na ako nagsayang ng oras at dumiretso na kagad ako sa ospital at buo kong binayaran ang hospital bill ni Lola Fatima. Nang sumunod na araw ay bumalik ako sa ospital at nang sabihin ko kay Lola na makakauwi na siya ay hindi siya makapaniwala. Paano ako makakauwi? Hindi ba sabi mo ay makakauwi lang ako kapag nakabayad na tayo rito kahit kalahati? La, bayad na po tayo at hindi lang po kalahati kundi buo. Diyos ko po, nababaliw na po ba ang apo ko? At paano tayo makakabayad ng buo?
Kalahati pa nga lang pinoproblema na natin. Umutang po ako kay Don Ricardo. Siya po nagpahiram sa akin ng pera. Ano ka ba? Si Don Ricardo na masamang ugali at hindi marunong gumiti, pinahiram ka ng pera. O di ba? Kahit kayo po hindi makapaniwala. Ako rin po. Hindi ako makapaniwala na tinulungan niya tayo. Pero hindi mo ba naisip na panibagong problema na naman yan? Saan tayo kukuha ng pambayad sa kanya? Wag po kayong mag-alala. Kasi hindi po pera ang ibabayad ko sa kanya. Siya po mismo nagsabi na ang kapalit ng perang pinahiram niya sa atin ay pagagandahin ko daw ang bakuran niya. Tataniman ko po yun ng iba't ibang halaman at 1 taon ko pong aalagaan ng mga yon. Kita mo na may naitulong po sa atin yung hilig ko sa pagtatanim. Aba, oo nga ano. Akalain mo nga naman at may naitulong sa atin ang pagtatanim mo. Pero totoo ba yung sinabi mo? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil ang totoo ay nang hold up ka ng Bangko Damotres ka. Si Lola naman, ginawa niyo pa akong kriminal. Hindi ko po magagawa yun. Ang mabuti pa ay umuwi na po tayo. Sigurado po ako na namimiss niyo na po ang bahay natin. Ay oo nga, sinabi mo pa. Kahit malambot ang higaan ko dito, ay hindi ko pa rin ipagpapalit ang papag natin. Inayos ko na ang mga gamit ni Lola Fatima at pagkatapos ay masaya kaming umuwi. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin ako makapaniwala na si Don Ricardo ang magiging sagot sa problema namin ni Lola. Nang nakauwi na kami sa bahay, ay naramdaman ko ang kasiyahan ni Lola Fatima. Nagpaalala ako sa kanya na wag muna siyang tumanggap ng labada kahit 1 linggo para makapagpahinga siya. Ayaw niyang pumayag nung una, pero tinakot ko siya na kung hindi siya susunod, ay malamang aatakihin na naman siya sa puso at babalik na naman kami sa ospital. Umubra naman ang pananakot ko, kaya pumayag na siya sa huli. Naisip ko rin na yung perang ibinigay ni Kapitan at Mayor ang gagamitin naming panggastos. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pumili ako ng mga halamang namumulaklak sa mga tanim ko na dadalhin ko kay Don Ricardo. Inilagay ko sa lumang paso ang mga halamang napili ko. Humiram ako sa kapitbahay ko ng kariton para hindi ako mahirapan sa pagdadala ng mga yon. Habang abala ako sa aking ginagawa, ay lumapit naman si Lola Fatima sa akin. Mamaya mo na tapusin yung ginagawa mo at kumain muna tayo. Sandali, yan ba mga halamang dadalhin mo kay Don Ricardo at itatanim mo sa bakuran niya? Opo, ang gaganda po, di ba? Magaganda nga, pero magugustuhan niya kaya yan? Puro namumulaklak ang mga yan. Base sa pagkakakilala nating lahat sa kanya, parang hindi siya mahilig sa mga ganyang klase ng halaman. Ang sabi po kasi niya ay ako na pong bahalang magpaganda ng bakuran niya. Sa kamalay naman natin, magustuhan niya po ang ganitong klase ng halaman. Kung hindi, edi ibabalik ko po rito at kukuha po ako ng iba. Sa bagay, may punto ka naman. Pero mag-almusal na muna tayo para makapunta ka na kay Don Ricardo. Iniwan ko muna ang aking ginagawa at sabay kaming kumain ni Lola Fatima. Pagkatapos naming kumain, ay muli kong inayos ang mga halamang dadalin ko kay Don Ricardo at saka ako umalis. Pagdating sa bahay ni Don Ricardo, ay napansin kong nakabukas ang gate na para bang alam niya na darating ako. Pumasok ako at kumatok ako sa pinto. Ang kasambahay ang nagbukas at tinawag niya si Don Ricardo. Hindi nagtagal ay nasa harapan ko na si Don Ricardo. Magandang umaga po sa inyo, Don Ricardo. Dala ko na po yung mga halaman na itatanim ko po. Pero may mga idadagdag pa po ako sa mga susunod pong araw. Mabuti naman at marunong kang tumupad sa usapan natin. Siyempre naman po.
Ang laki po ng tulong na nagawa niyo sa amin kaya dapat lang po na tumupad po ko. Gusto niyo po bang makita ang mga halamang itatanim ko ngayong araw? Sige, mas mabuting makita ko mga ilalagay mo sa bakuran ko bago mo itanim ang mga yun. Sumama sa akin si Don Ricardo at huminto kami sa tabi ng kariton na dala ko. Bakit puro yata namumulaklak ang mga halaman dinala mo? Magtatayo ka ba rito ng flower shop? Hindi po. Mas magiging maganda po kasi ang bakuran nyo kung may mga halamang namumulaklak. Kumbaga magkakaroon po rito ng kulay. Saka hindi lang po sila magaganda sa mata. Nakakaapekto rin po sila sa pakiramdam nating mga tao. Paanong nakakaapekto? Mga bulaklak lang naman ang mga yan. Ako po kasi Don Ricardo. Kapag meron po akong iniisip na problema, ay tumatambay lang po ako sa halamanan ko. Tapos tinitignan ko po yung mga bulaklak. Ayun po, gumagaan po ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin nawala ang problema mo. Pero gumaan naman po ang pakiramdam ko. Yun naman po ang importante, di ba? Saka hindi po mahirap alagaan ang mga yan. Gaya po nitong Rosal. Namumulaklak po yan kahit mainit ang panahon. Yang gumamela naman po ay madalas na hindi pinapansin. Pero maganda rin po yan. Lalo na kapag namumulaklak po ng marami. Ang maliit. Ano ba yan? Santan po ang tawag dyan. Maganda po silang itanim sa may labas. Doon po sa tabi ng pader nyo. Mukhang marami ka nga talagang alam sa pag-aalaman. Opo. Talagang nagtatanong-tanong din po ako sa mga biyasa sa pagtatanim para matuto pa po ako. Pero may isasuggest po ba kayo kung saan nyo po gusto na itanim ko tong mga halaman? O baka may iba pa po kayong halaman na gustong ipatanim po sa akin? Ikaw na ang bahala ron. Pero yung Rosal ay itanim mo sa tabi ng malaking bintana sa kaliwa ng bahay ko. Bakit po? Kailangan ko pa ba sagutin ang tanong mong yan? Ay, hindi na po. Sige po, doon ko po yan itatanim. At gusto ko ng mga halamang gamot sa likod ng bahay ko. Yung mga gamit ay papakuha ko kay Manang. Dahil mukhang kulang-kulang ang gamit mo. Ikaw nang bahala kung saan mo itatanim ang ibang halaman. At ipapaalala ko lang sa'yo na kapag hindi ko nagustuhan ang trabaho mo, ay babayaran mo ng pera ang utang mo sa akin. Wala pong problema, Don Ricardo. Ako na po nagsasabi, magugustuhan niyo po ang resulta ng gagawin ko rito sa bakuran niyo. Bigla kong natigilan nang napansin ko ang medalyon na nakakwintas kay Don Ricardo. Hindi ko maintindihan kung bakit napatitig ako roon. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Don Ricardo, yung suot niyo pong medalyon. Ngayon ko lang po kasi napansin na suot niyo po yan eh. Ang ganda-ganda po. Ang daming nakaukit na simbolo. Ano pong ibig sabihin ng mga nakaukit dyan? Wala akong oras para sagutin ang tanong mo. Anting-anting po ba yan? Siguro yan po ang sikreto nyo kung bakit po kayo mayaman, ano? Pampaswerte po siguro yan, ano? Hindi ko kailangan ng pampaswerte para yumaman. Kung ano meron ako ngayon, ay pinaghirapan ko ba ngayon? At ayoko rin ng masyadong maraming tanong. Ayoko rin sa mga magnanakaw. Kaya kung nagbabalak ang pagnakawan ako, ay mag-isip-isip ka na ngayon. Dahil hindi mo gugustuhin na makalaban ako. Ay, hindi naman po, Don Ricardo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po sisirain ang tiwalang ibinigay niyo po sa akin. Tiwala? Sino may sabing may tiwala ako sa'yo? Hindi ko basta-basta binibigay ang tiwala ko sa isang tao. Lalo na't hindi ko kilala. Kahit nga pangalan mo ay hindi ko pa alam. Kaya bakit kita pagkakatiwalaan kagad? Ay, oo nga pala, no? Hindi ko pa pala nasasabi ang pangalan ko po sa inyo. Ako po si Danilo. Pero gaya po ng sinabi ko, ay hindi po ako gagawa ng masama abang nagtatrabaho po ako rito sa inyo. Sige na. Simulan mo na ang pagtatrabaho. Mamaya ay titignan ko ang ginawa mo. Nang pumasok na si Don Ricardo sa bahay niya, ay sinimulan ko na ang dapat kong gawin. Maya-maya ay dinala ng kasambahay ang iba pang mga gamit na kailangan ko. Siniguro ko na nasa tama
at magandang pwesto ang mga halaman, hindi ko rin kinalimutan na ilagay ang rosal sa lugar na sinabi ni Don Ricardo. Pagsapit ng tanghali, ay dinalhan ako ng pagkain ng kasambahay at sandali akong nagpahinga. Pagkatapos kumain, ay muli akong nagtrabaho. Bandang hapon, ay muling lumabas si Don Ricardo. Nang oras na yon, ay tapos na ako at nakaupo na lang ako sa harapan ng bahay. Hindi ako nagsalita at hinayaan ko lang siyang tignan ang aking ginawa. Nagustuhan niyo po ba, Don Ricardo? Kung may ipapabago po kayo ng pwesto, sabihin niyo lang po at ililipat ko po kagad. Okay na yan. Magandang ginawa mo. Naku, maraming salamat po at nagustuhan niyo. Mas lalo pa po yung gaganda kapag namulaklak na po ang mga yan. Sa ngayon, maaari ka nang umuwi. Pero tandaan mo, hindi pa rito natatapos ang trabaho mo. 1 taon mong aalagaan ang mga yan. At kapag may gusto kong ipabago at idagdag, ay kailangan mong sumunod. Hindi ko po yun makakalimutan. Maraming salamat po ulit sa inyo, Don Ricardo. Matapos kong magpaalam kay Don Ricardo, ay umuwi na ako sa aming bahay. Pagdating ko, ay nagulat ako dahil naabutan ko si Lola Fatima sa likod ng bahay na naglalaba. Pakanta-kanta pa siya na para bang hindi siya galing sa ospital nung nakaraang araw. Lola, bakit po naglalaba kagad kayo? Ay, kamayo ka! Ano ka ba naman, Danilo? Bakit mo ako ginugulat? Paano kung atakihin na naman ako sa puso? Ako po ang aatakihin sa puso sa ginagawa niyo, La eh. Hindi po ba nag-usap na po tayo na magpapahinga po muna kayo? Kayo naman, Lola, 1 linggo lang naman po yun eh. Bakit di niyo po magawa? Hayaan mo na. Konti lang naman ito. Sayang din yung kikitain ko pambili natin ng ulam at bigas. Eh, di ba? Wala ka namang sasahurin sa trabaho mo kay Don Ricardo. May pera pa naman po tayo, La eh. Yung binigay po ni Kapitan at ni Mayor. Hay nako, gasino na lamang yon. At hindi mo namamalayan, mauubos din yon. Ang tigas po talaga ng ulo niyo, La. Mabuti pa nakausapin ko na po yung mga nagpapalabas sa inyo. Sasabihin ko po sa kanila na wag muna sila magpapalabas sa inyo dahil kakalabas nyo pa lang po ng ospital. Saka ako na po tatapos niyan, La. Magpahinga na po kayo. Sige, kung gusto mo na ikaw ang gumawa nito ay hindi na kita pipigilan. Total ay kanina pa sumasakit ang balakang ko. Kasi kanina pa akong nakaupo rito. Tumayo na si Lola at ako na umupo para maglaba. Habang nagkukusot ay napansin ko na nasa tabi ko pa rin siya. Oh, bakit nandiyan pa rin po kayo? Pumasok na po kayo roon at magpahinga. Naisip ko kasi na hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo, Apo. Para sa naman po, La? Sa mga bagay na ginagawa mo para sa akin. Kahit mahirap tayo, ay masasabi ko maswerte pa rin ako. Dahil nagkaroon ako ng apong kagaya mo. Hindi ka sakit sa ulo. At napakasipag mo pa. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat sa akin kasi lahat po ng ginagawa ko ay paraan ko lang po ng pagtanaw ng utang na loob ko po sa inyo. Simula po pagkabata ko, kayo na po nag-aalaga sa akin. Kahit ngayong malaki na ako, inaalagaan niyo pa rin po ko. Kaya kung may dapat man pong magpasalamat ay ako po yun, La. Salamat po kasi hindi niyo po ako pinabayaan. Ay nako, bakit ba napunta sa ganito ang usapan natin? Naiiyak tuloy ako. Eh kayo naman kasi, kasalanan niyo eh. Kayo po nagsimula niyan eh. Ang mabuti pa po ay magpahinga na kayo. Tatapusin ko lang po itong labahin niyo. Si Lola talaga pinaiyak din ako eh. Nang pumasok na si Lola Fatima sa loob ng aming bahay, ay sinimulan ko nang tapusin ang mga nilalabhan niya kanina. Hindi nawala ang ngiti ko dahil napakasarap sa pakiramdam nang marinig na nagpasalamat si Lola sa akin kahit ang totoo ay ako pa nga ang napakaraming dapat na ipagpasalamat dahil siya ang naging lola ko. Sa mga sumunod na araw
ay tuluyan na akong nasanay sa pagpunta sa bahay ni Don Ricardo para ayusin ang kanyang bakuran. Hinayaan niya akong gawin ang trabaho ko at napakasaya ko dahil lahat ng iminumungkahi ko sa kanya ay nagugustuhan niya. Pero kahit ilang araw na akong nakikita si Don Ricardo, ay hindi ko pa rin siya nakikitang ngumingiti. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay napag-usapan namin ni Lola Fatima si Don Ricardo. Naalala ko lang, 1 linggo ka na palang nagtatrabaho kay Don Ricardo. Kumusta naman ang trabaho mo sa kanya, iho? Ayos naman po. Nakakatuwa nga po kasi nagugustuhan niya po yung mga halaman na itinatanim ko po sa bakuran niya. Wala rin po siyang reklamo kung saan ko po ipinipwesto ang mga yon. Alam mo, pwede mong pagkakitaan niya na po. Hindi ka lang pwedeng magbenta, pero pwede ka ring magpaganda ng mga bakura ng ibang tao. Oo nga po di ko po akalain na meron din pala akong talento sa pagdidisenyo ng bakuran gamit ang mga halaman ko. Noon ko pa nakikita ang talento mo na yan. Kasi may ilang mga tao na kapag nakikita yung bakura natin ay pinupuri talaga nila. Maganda raw at hindi magulo kahit napakaraming halaman. Kumusta pala si Don Ricardo bilang amo? Hindi ka ba niya sinisigawan o sinasaktan? Hindi po siya naninigaw at nananakit. Kahit mukhang kaya niya pong gawin yon. Yun nga lang po, palagi po siyang seryoso at hindi talaga ngumingiti. Pakiramdam ko nga po hindi dating ganun si Don Ricardo Baka mamaya may dahilan kung bakit siya naging masungit at parang galit sa mundo. Ganon talaga kapag tumandang mag-isa. Nagiging bugdutin. Hindi ba wala siyang kasamang kamag-anak o asawa man lang sa bahay niya? Meron naman po siyang kasama. Yung nag-iisa niya pong kasambahay. Kahit na, iba pa rin kapag kadugo mo ang kasama mo sa buhay. Sabagay, tama po kayo sa sinabi niyo. Pero mabait po talaga si Don Ricardo. Nasasabi lang po ng mga tao na masama ang ugali niya kasi bumabase lang po sila sa nakikita nila. Pero para po sa akin, isang malaking patunay na mabuti po siyang tao ay nung tinulungan niya tayo kahit hindi naman po niya tayo kilala. Kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi po kayo madadala sa ospital at hindi ko po kayo mailalabas ng ospital. Magsasalita pa sana si Lola nang may narinig kaming sigawan ng mga tao sa labas. May pagtatakang nagkatinginan kami ni Lola at sabay kaming tumayo upang makiisyoso. Lumabas kami at mas lalo kaming nagtaka nang may mga taong tumatakbo. May ilang lalaki na may dalang itak na nakapalibot sa bahay na nasa tapat namin. Nagtanong si Lola Fatima kung anong nangyayari at nalaman namin na mayroong nakitang aswang sa bubong ng bahay na pinapalibutan ng mga tao. Aba, ngayon ko lang yata narinig na may aswang dito sa atin Kaya nga po Pero hindi po ba buntis po yung babaeng nakatira sa bahay na yan? Baka kaya po siya inaaswang dahil buntis siya. Diyos ko, huwag na tayo makiusyoso dyan at baka babaya ibadabay pa tayo. Tara na, bumalik na lang tayo sa bahay at magsarado na kagad tayo ng pinto. Lola naman kung makapag-react ka para kang bibiktimahin ng aswang, hindi ka naman po buntis at hindi ka na mabubuntis. Magtigil ka. Hindi porke hindi ako buntis ay ligtas na ako sa aswang. Alam mo, yung mga pesting aswang na yan ay nabibiktima na kahit na sino. Wala silang pinipiling edad. Matapos yun, ay nagmamadaling pumasok si Lola sa bahay habang ako naman ay natatawang sumunod sa kanya. Hindi pa kasi ako kumbinsido na aswang ang nakita ng mga tao at maniniwala lamang ako kung ako mismo ang makakakita sa nilalang na yon. Kinabukasan ng umaga, habang papunta ako sa bahay ni Don Ricardo, ay napansin ko na may pinagkakaguluhan ang mga tao sa gilid ng daan. Dahil sumipa ang pagiging tsismoso ko, ay nakiusyoso na rin ako. Halos masuka ko nang nalaman ko kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Isang bangkay ng aswang ang naroon
at kalunos-lunos ang kanyang itsura. Puno ng sugat ang buo niyang katawan na para bang wala siyang awang pinagtatataga. Narinig ko sa mga tao na yun yung aswang na nakita nila kagabi at wala silang ideya kung sino ang pumatay sa aswang. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hanggang sa nakarating ako sa bahay ni Don Ricardo ay tila wala ako sa sarili dahil iniisip ko yung pinatay nung aswang. Nakaupo si Don Ricardo sa labas at umiinom siya ng kape. Nakatulala akong umupo sa tabi niya at kinuha ko ang tasa at humigop ako ng kape. Hoy, ano ka ba? Kape ko yan Naku, sorry po, Don Ricardo. Sorry. Ipagtitimpla ko na lang po kayo ng panibagong kape. Wag na. Nawalan na ako ng gana. Ano ba nangyayari sa'yo? At parang wala ka sa sarili mo. Kasi po, Don Ricardo, may patay po na aswang. Doon po sa daan. Sa tingin ko po, ayun po yung aswang na nakita ng mga tao kagabi. Aswang? Naniniwala pala kayo sa ganyan, sa panahon ngayon? Sa totoo lang po, di po ako naniniwala nun Pero nakita ko po yung bangkay nung aswang kanina ay naniwala na po ako. Nakakatakot po ang itsura niya, Don Ricardo. Para siyang halimaw na hindi ko maintindihan. Pero nakapagtataka, sino ang pumatay sa kanya? Sabihin na nga natin totoo, mga aswang. Pero dapat niyo pa bang malaman kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi ba dapat ay maging masaya na lang kayo dahil ligtas na kayo sa aswang? Sa bagay, tama po kayo. Pero sandali. Don Ricardo, bakit may sugat po kayo sa braso? Parang ang lalim po ng mga yan Na paano po kayo? Wala to. Na-aksidente lang ako kagabi. Na-aksidente? Paano na-aksidente po? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong mo na yan? Gagaling ba mga sugat ko kapag nalaman mo kung anong klaseng aksidente nangyari sa akin? Sabi ko nga po, hindi na po dapat ako nakikialam sa buhay niyo Sige po, magtatrabaho na po pala ako. Aayusin ko na po yung mga halamang gamot sa likod ng bahay niyo. Mabuti pa ka. Kumilos ka na. At ayoko ng tatamad-tamad. Kahit nasigawan ako ni Don Ricardo, ay hindi ako nasaktan. Sa ilang araw-araw na nakakasama ko siya, nakikita at nakakausap, ay napagtanto ko na sadyang ganun lang makipag-usap si Don Ricardo. Alam kong mali na palaging ganun ang tono ng kanyang pagsasalita, pero inintindi ko na lamang na yon ang kanyang personalidad. At habang nagtatrabaho ko, ay hindi ko maiwasang kabahan dahil sa pinatay na aswang sa aming lugar. Alam ko na magandang bagay na napatay kagad ang aswang, pero may hinala ko na hindi pa roon natatapos ang lahat. Pakiramdam ko ay hindi mag-isa ang aswang na yon at merong posibilidad na sa mga susunod na gabi ay aatake ang iba pa niyang kasamahan. Nang sumunod na araw, ay nalaman kong hindi ako nagkamali sa aking hinala dahil maugong na naging kwentuhan ng mga tao sa amin na may 2 aswang pa ang umatake sa bahay ng isang matandang lalaki na nakatira sa dulo ng aming barangay. Mabuti na lang daw at nagawang makatakbo ng matandang lalaki sa bahay ng kapitbahay nito. Isang umaga, pagkarating ko sa bahay ni Don Ricardo, ay nakita ko siya na nasa harapan ng nakatanim na rosal. Pinagmasdan ko siya at nahuli ko siyang inaamoy ang mga bulaklak ng halaman na yon. Habang papalapit ako sa kanya, ay napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Don Ricardo ang presensya ko. Kaya naman lumingon siya sa akin. Tila napapahiya siyang lumayo sa rosal. Buti naman at dumating ka na. Kanina pa kitang hinihintay. Tignan mo yung mga halamang gamot sa likod at yung iba ay namatay na yata. Akala ko ba ay magaling kang mag-alaga ng mga halaman?
Ang tinutukoy niyo po siguro ay yung mga itaninim kong oregano kahapon. Wala po kayong dapat na ipag-alala, ganun po talaga sila kapag bagong tanim pa lang. Kumbaga para bang nag-a-adjust pa po sila sa bagong lupa. Pero magiging maayos din po sila sa paglipas po ng mga araw. Ay oo nga pala, Don Ricardo. Hindi po ba tong malaking bintana ay sa kwarto nyo? Paborito nyo po ba ang Rosal? Kaya dito nyo po yan ipinatanim sa akin? Hindi ako may paborito sa Rosal. Kundi ang aking asawa. May asawa po kayo? Nasaan na po siya? Bakit hindi ko po siya nakikita? Matagal na siyang patay. Naku, sorry po. Kung naitanong ko pa, hindi ko po kasi alam. Tatanungin mo ba ako kung alam mo na? Sige na nga. Ang mabuti pa ay magtrabaho ka na. Ayusin mo yung mga halamang gamot sa likod. At ayoko may nakikita akong mga lantang halaman. Sige po, ako na pong bahala sa mga halaman. Ay, oo nga pala, Don Ricardo. Mag-iingat po kayo Mas mabuti po na wag na po kayong lumabas tuwing gabi. May umatake na naman po kasing aswang kagabi. Hindi lang po isa, kundi 2 aswang po. Wala akong pakialam sa mga aswang-aswang na yan. At isa pa, hindi ako lumalabas sa gabi. Kaya walang dahilan para paalalahanan mo ko. Nang iwanan ako ni Don Ricardo, ay doon ko napagtanto kung bakit palagi siyang tahimik. Yun ay dahil sa namatayan siya ng asawa. Marahil yun din ang dahilan kung bakit naging masungit siya at tila galit sa mundo. Pagsapit ng hapon, ay umuwi na ako sa aming bahay. Naabutan ko si Lola Fatima na nasa kusina at nagbabantay ng sinaing. Nagmano ako sa kanya at inilapag ko sa lamesa ang isang plastic container na may lamang kalderetang baka. Tignan niyo, Lola, binigyan po ako ni Don Ricardo ng ulam. Kalderetang baka po yan. Marami po kasing niluto yung kasambahay niya kaninang tanghali kaya binigyan po ako ni Don Ricardo. Salamat naman. Tamang-tama at hindi pa ako nakapagluluto ng ulam. Yan na lamang ang ulamin nating mamayang hapunan. Mukhang totoo nga. Mukhang mabait nga pala talaga si Don Ricardo, Tignan mo. At binigyan pa niya tayo ng ulam. Mabait naman po talaga siya. At kanina ay nalaman ko po na namatayan po pala siya ng asawa. Yung po siguro ang dahilan kung bakit masungit po siya at bugnutin. Bakit ako naman namatayan din ako ng asawa? Ang lolo Panting mo. Bakit hindi naman ako naging masungit? Iba-iba naman po kasi tayo ng pagdadala ng problema, Lola. Maaaring kinaya niyo po yung sa inyo. Pero hindi po ibig sabihin nun ay kaya rin yun ng ibang tao. Sa bagay, may punto yung sinabi mo. Matalino ka rin pala. Ngayon ko lang nalaman. Oo nga pala. Nagbahay-bahay si Kapitan kanina. Hindi tayo pwedeng lumabas ng alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. May curfew na raw tayo ngayon. At hindi yun aalisin hanggat hindi sila nakakasigurado na hindi naaatake yung mga aswang. Salamat naman. Mas mabuti nga po yun Para rin naman po yun sa atin. Pero kahit nasa loob po tayo ng bahay ay kailangan pa rin po nating mag-ingat. Kasi sa pagkakaalam ko po, ay namamasok po ng bahay yung mga aswang. Sinabi mo pa. Kaya nga mamaya ay magsasabit ako ng mga bawang sa pinto at bintana. Ang sabi ay maganda raw na pangontra yun sa aswang. Sigurado po ba kayong epektibo ang bawang na pangontra sa aswang? Abay malay ko. Narinig ko lang naman yun. Pero mabuti na ang maniwala tayo kaysa wala tayong gawin. Mahirap ang magsisi sa huli. Sinang-ayunan ko na lang ang sinabi ni Lola Fatima. Wala kasi kaming magagawa kundi ang maniwala sa mga sinasabing paraan upang hindi kami maging biktima ng mga aswang. Yun ang unang beses na nangyari ang ganun sa aming lugar. Kaya sa totoo lang, ay wala kaming ideya sa kung paano namin poprotektahan ang aming sarili at ang mga mahal namin sa buhay. Maaga kaming natulog ni Lola Fatima ng gabing yon. Hindi namin kinalimutan na magsabit ng bawang sa pinto at bintana. Habang mahimbing akong natutulog, ay nagising ako nang dahil sa pagtahol ng mga aso sa labas. Kinabahan ako
dahil baka aswang ang dahilan kung bakit nag-iingay ang mga aso. Bumangon ako at bahagya akong binuksan ng bintana. Sumilip ako mula roon. Bilog ang buwan ng gabing yun, kaya kahit papano ay naaaninag ko ang paligid. Nagtaka ko nang nakita ko si Don Ricardo na tumatakbo habang may dalang itak. Dahil sa kuryosidad ay lumabas ako ng bahay at sinundan ko si Don Ricardo. Nagtago ako sa likod ng isang puno nang nakita ko na huminto si Don Ricardo sa isang bakanting lote at nasa harapan niya ang dalawang aswang. Hindi ba sabi ko sa inyo ay huwag niyo na akong susundan kung ayaw ninyong mamatay? Hindi ba kayo natatakot? Kahit may edad na ako, ay nagawa ko pa rin patayin ang isa sa mga kasama niyo. Hindi kami natatakot sa iyo. Mahina ka na at hindi gaya ng dati. Ano bang akala mo? Palalampasin lang namin ang ginawa mo na halos ubusin mo ang aming lahi at kaming tatlo na lang ang natira. Tapos, pinatay mo pa ang isa. Hindi kami titigil hanggat hindi ka namin napapatay, Ricardo. Biglang sumugod si Don Ricardo sa mga aswang. Sinubukan niyang saksakin ng isa, pero mabilis siyang nakaiwas. Pumunta sa likod si Don Ricardo. Ang isang aswang ay hinawakan nito ang mga kamay. Nagpumiglas siya, pero mukhang mas malakas ang aswang na may hawak sa kanya. Naglakad ang isang aswang at tumayo yon sa harapan ni Don Ricardo. Walang salitang kinalmot ng aswang si Don Ricardo sa dibdib. Nangihina siyang napaluhod at doon na siya binitiwan ng aswang. Sinabi ko na sa iyo, Ricardo. Mapapatay ka rin namin. May paghihiganti na namin ang mga kasamaan naming pinatay mo. Napasinghap ako nang biglang sinaksak ni Don Ricardo sa tiyan ng aswang na nasa kanyang harapan gamit ang kanyang itak. Mabilis siyang tumayo at pagharap niya sa isa pang aswang ay inundayan niya rin yun ng saksak sa tiyan. Nagulat ang dalawang aswang sa bilis ng galaw ni Don Ricardo, kaya mabilis silang tumakas hanggang sa nawala na sila sa paningin ko. Hindi ako makapaniwala sa nasaksiyan ko ng gabing yon. Malinaw na si Don Ricardo ang pumatay dun sa isang aswang. Ang buong akala ko ay ayos lang si Don Ricardo, pero bigla siyang nabuwal at patihaya siyang napahiga sa lupa. Labis akong nag-alala sa kanya, kaya nilapitan ko siya. Nagulat siya nang nakita niya ako. Danilo, anong ginagawa mo rito? Nakita ko po kasi kayong tumatakbo kanina kaya sinundan ko po kayo. Hindi ko naman po akalain na mga aswang po pala ang hinahabol nyo. Umalis ka na rito. Iwanan mo na ako. Kaya ko ang sarili ko. Pero Don Ricardo, malalim po ang sugat nyo eh. Kailangan niyo po maggamot. Dadaling ko po kayo sa bahay namin at ako po ang gagamot sa sugat nyo. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko nang kaya ko ang sarili ko. Pinilit niyang tumayo habang nakaalalay ako sa kanya. Akmang mabubuwal na sana siya, pero agad ko siyang hinawakan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Sinabi ko nang hindi niyo po kaya eh. Huwag na po matigas ang ulo niyo, Don Ricardo. Sumama na po kayo sa akin. Malapit lang naman po ang bahay namin dito. Wala nang nagawa si Don Ricardo, kundi ang sumama sa akin. Medyo mabigat siya, kaya nahirapan ako sa pag-alalay sa kanya. Nang nakarating na kami sa bahay, ay nagulat si Lola Fatima nang nakita niyang kasama ko si Don Ricardo na duguan. Diyos ko! Anong ginawa mo kay Don Ricardo, Apo? Hindi po ako may gawa nito sa kanya, Lola. Yung dalawang aswang po. Ano ka ba? Inatake siya ng mga aswang. Ay hindi po, La. Nakipagkwentuhan lang po si Don Ricardo sa mga aswang kaya po siya may sugat. Wag mo nga akong pinipiloso po. Baka hindi kita matantya. Lola, mamaya na po kayo magtanong. Maganda na po kayo ng panlinis ng sugat at benda. O sige, sandali lang. Diyos ko, natataranta tuloy ako. Ang daming dugo.
Pinaupo ko muna si Don Ricardo at saka ako lumabas ng bahay. Kumuha ako ng dahon ng lagundi sa almires. Ano yung ginagawa mo? Nagdidikdik lang po ako ng dahon ng lagundi. Lagundi. Hindi ba gamot yan sa ubo? Hindi lang po ito gamot sa ubo, Don Ricardo. Pwede rin po ito sa sugat. Pinapahupa po nito ang kirot at pamamaga ng sugat. Hindi nagtagal ay nilinisan ko na ang sugat ni Don Ricardo. Kahit alam kong nasasaktan siya, ay tiniis niya yon. Pagkalinis, ay saka ko inilagay sa sugat niya ang dinikdik na dahon ng lagundi at doon ko na yon nilagyan ng benda. Bukas po, ay pwede niyo na pong palitan yung benda niyo at maglagay po ulit kayo ng dahon ng lagundi. Sandali. Ano ba kasing nangyari? Bakit inatake ng aswang si Don Ricardo? Lola, wag na po natin siyang tanungin. Ang kailangan po niya ay magpahinga. Sasagutin ko ang tanong ng lola mo. Tutal, ay alam kong nakita at narinig mo ang lahat ng nangyari kanina. Sigurado po ba kayo? Hindi po ba ayaw na ayaw niyo po na inuusisa po kayo? Hindi lingid sa kaalaman nyo. Nadayo ko sa lugar na ito. Sa pinagbulang kong lugar, ay kilala ko bilang isang antingero na nakikipaglaban sa mga aswang. Isang grupo ng mga aswang ang nilabanan ko doon. Malakas pa ako ng panahon na yon at halos maubos ko sila. Yung 3 aswang na nandito sa lugar nyo ay ang mga takas na aswang mula sa grupong yon. Nandito sila para magiganti at patayin ako. Kaya lang may problema ako. Hindi na ako kasing lakas ng dati. At alam yun ng mga aswang. Kaya malakas ang loob nila. Nalabanan ako ngayon. Kung ganun, ay nanganganib po palang buhay niyo, Don Ricardo. Paano niyo po sila matatalo kung mag-isa na lang po kayo? Kahit papano, ay magiging may laban pa rin ako sa kanila. Meron akong ginagamit na anting-anting. Kapag suot ko yun, kahit anong sandata o armas na hawak ko, ay magiging epektibo na panlaban sa mga aswang. Kahit po pala nasaksak niyo lang po ng tig-isa yung mga aswang, ay tumakas na sila kagad. Naging makapangyarihan po ang itak ng dahil po sa inyo. Tama ka. Pero gaya na sinabi ko, ay hindi na ako kasing lakas ng dati. Matanda na ako at mahina na ang aking katawan. Dahil sa naging operasyon ko sa puso ilang taon nang nakakaraan. Kaya naiintindihan kita, Danilo. Nung nataranta ka at natakot ka nang inatake sa puso ang lola mo, ay nakita ko sa iyo ang reaksyon ng asawa ko nung inatake ako sa puso. Sa kasamaang palad, habang nasa ospital ako, ay mag-isa siya sa bahay at doon siya pinaslang ng mga aswang. Bumakas ang lungkot at sakit sa muka ni Don Ricardo. Kahit hindi niya direktang sinabi, ay alam ko na ang pagkamatay ng asawa niya sa kamay ng mga aswang ang dahilan kung bakit siya naging tahimik at tila galit sa mundo. Paano mo lalabanan yung mga aswang? Kahit pala may anting-anting ka ay mahina ka na. Kailangan kong ipagkatiwala ang anting-anting ko sa taong karapat-dapat. At naniniwala ko na ang taong yon ay nasa harapan ko na. Ay, sandali lang, ayoko. Hindi ko tatanggapin ang anting-anting mo, Don Ricardo. Abay, katulad mo, matanda na rin ako. Hindi ko na kayang makipaglaban sa mga aswang. Diyos ko naman. Sa iba mo na lang ibigay yan, huwag na sa akin. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, kaya itikom mo ang bibig mo. Hindi ba ako? Naku, pasensya naman. Minsan talaga ay walang preno ang bunganga ko. Si Danilo. Kay Danilo ko ipagkakatiwala ang aking anting-anting. Siya ang nakikita kong may kakayahan na maging antingero at tatapos sa kasamaanan ng mga aswang na sumasalakay dito. Sa akin? Sandali lang po. Bakit naman nagdidesisyon na po kayo agad nang hindi man lang ako tinatanong kung papayag po ba ako o hindi?
Hindi lang ako ang nanganganib ang buhay, kundi ang lahat ng tao sa lugar na ito. Kasama ka na ron at ang lola mo. Kapag napatay ako ng 2 aswang na yon, ay sigurado ko na magpapatuloy sila sa pagsalakay dito dahil alam nila na wala nang lalaban sa kanila. Papayag ka ba na mangyari yon? Apo, tanggapin mo na ang alok ni Don Ricardo. Baka sa mga susunod na gabi ay tayo naman ang atakihin ng mga aswang na yon, Diyos ko po. Saka isipin mo, kapag tinalo mo yung mga aswang, ay makikilala ka rito sa lugar natin at sisikat ka. Baka puntahan ka rito ng mga reporter at interviewin ka pa. Makikita ka rin sa TV. Para ka ng artista nun pa nagkataon. Si Lola naman, ang babaw naman po ng dahilan nyo para lang pumayag ako sa gusto ni Don Ricardo. Hindi man lang po ba kayo mag-aalala sa akin na baka mapahamak po ako, mapatay ako dahil sa mga aswang? Hindi ko na yun naisip. Saka sabi ni Don Ricardo ay may kapangyarihan yung anting-anting niya. Hindi ba ang sabi niya rin ay nagawa niyang talunin ang napakaraming aswang noong malakas pa siya? Malakas ka pa ngayon. Kaya sigurado ko na magagawa mo kung ano ang nagawa noon ni Don Ricardo. Tama ang lola mo, Danilo. Ako ang nagmamay-ari ng anting-anting na ito. Kaya ako makapagsasabi kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan ko nito. At lahat ng katalian na nakikita ko sa iyo ay indikasyon na kaya mong gamitin ang aking anting-anting. Mag-isip ka, Danilo. Nasa iyong kamay ang magiging kapalaran ng iyong lugar. Ipagtatanggol mo ba kami laban sa mga aswang o mananahimik ka na lang kahit alam mong may pwede kang gawin? Sandali akong tumahimik upang pag-isipan ang mga sinabi ni Don Ricardo. Sa totoo lang, ay labis akong nabigla sa mga nangyayari. Hindi ko akalain na matapos kong gamutin si Don Ricardo, ay aalokin niya kung gamitin ang anting-anting niya upang makipaglaban sa mga aswang. Pero naisip ko rin si Lola Fatima. Hindi malabo na baka isang gabi ay kami na ang salakay ng mga aswang at sigurado ko na kung mangyayari yon ay wala kaming magiging laban sa kanila. Ngunit kung meron akong makapangyariang anting-anting ay magkakaroon ako ng kakayahan na protektan hindi lang ang lola ko kundi maging ang lahat ng mga tao sa aming lugar. Ano, Danilo? Magdesisyon ka na. Kung hindi ka pumapayag ay walang problema sa akin. Pwede naman ako maghanap ng ibang gagamit nito o kaya ay pipilitin kong labanan na labag ang mga aswang kahit malaki ang posibilidad na matalo nila ako. Sige po. Pumapayag na po ako, Don Ricardo. Payag na po akong gamitin ang anting-anting nyo para ako na po ang lalaban sa mga aswang. Totoo ba yan, Apo? Diyos ko, makikita na rin kitang nakikipaglaban tapos sa mga aswang pa. Alam mo kasi, Don Ricardo, hindi talaga palaaway ito si Danilo Lalo nung bata pa siya at nag-aaral siya. Kahit may nang-aaway sa kanya ay tahimik lang siya at hindi gumagante. Ako pa nga nagtatanggol sa kanya. Kaya para sa akin ay masaya ko kasi makikita kong nakikipaglaban na ang apo ko. Matapang na siya. Lola naman kung ano-ano na lang po sinasabi niyo kay Don Ricardo. Nakakahiya naman po. Abay, bakit ka mahihiya? Totoo naman iyon. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Danilo. Ang totoo ay matagal ko nang gustong bitiwan ang anting-anting na ito. Pero wala lang talaga akong makitang karapat-dapat na susunod na magmamay-ari nito. Pero nang nakilala kita, nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. At doon ko nasabi sa sarili ko na makapagpapahinga na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hinubad ni Don Ricardo ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Umusog siya, palapit sa akin, at isinuot niya yun sa akin. Wala naman po akong nararamdamang kakaiba, Don Ricardo. Mararamdaman mo lamang ang kapangyarihan yan sa oras na may aswang sa paligid. Yan ang magiging gabay mo sa pakikipaglaban sa kasamaan.
At tandaan mo, Danilo, lahat ng sandata na gagamitin mo ay magiging mabisang panlaban sa mga aswang. Kaya maging matalino ka sa pagpili ng sandatang gagamitin mo. Natatakot po ako, Don Ricardo. Pero sa tingin ko, ay kailangan ko pong tanggapin ang tungkulin na ito. Lalo na't nasa malaking panganib po tayong lahat. Sobra kitang ipinagbabalaki, apo ko. Talagang hindi ako nagkamali kung paano kitang pinalaki at inalagaan. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan ng mga sandaling yon. Tinignan ko ang anting-anting na nakasabit sa aking leeg. At sa sandaling yon ay unti-unti ko nang tinanggap na simula sa gabing yon ay magkakaroon na ng malaking pagbabago sa buhay ko. Sa mga nakalipas na araw ay patuloy akong nagtrabaho kay Don Ricardo. Sa gabi naman ay lumalabas ako na may dalang itak at pilit kong hinahanap ang kinaroroonan ng mga aswang. Tuluyan ko nang tinanggap na kailangan kong makipaglaban sa mga aswang upang maibalik ang kapayapaan sa aming lugar. Dahil alam ni Don Ricardo ang aking ginagawa, ay pinayagan niya ako na kahit hapon ako magtrabaho sa kanya. Alam niya kasi, nagising ako at nagbabantay sa aming lugar mula gabi hanggang madaling araw. Isang hapon, ay naghanda na ako papunta sa bahay ni Don Ricardo. Nang makarating ako roon, ay naabutan ko siya na nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Tinawag niya ako at pinaupo sa harapan niya. Danilo, halika nga sandali. Kumusta ang pagbabantay mo? Nakaharap mo na ba ang dalawang aswang? Don Ricardo, sa kasamaang palad po, hindi pa po eh. Hindi ko pa rin po sila nararamdaman eh. Sa palagay niyo po ba, umalis na po sila? Baka po nagpakalayo-layo na po sila, tumakas na. Dahil nung huling nakaharap niyo po sila, ay parehas niyo po silang nasaksak. Baka po natakot na sila at hindi na po sila babalik dito. Duda ako na lumayo ang dalawang yon. Wala silang ibang gustong gawin kundi ang patayin ako. Kaya alam ko na nasa paligid lang sila. At kahit nagawa ko silang masugatan, ay may kakayahan pa rin silang pagalingin ang kanilang mga sugat sa mabilis na paraan. Malamang ay naghihintay sila ng tamang pagkakataon para umatake. Kung ganun po pala, ay dapat ko palang pagbutihin ang aking pagbabantay. Pero sa totoo lang po, Don Ricardo, hindi pa rin po ako makapaniwala na ako po ang napili niyong pagkatiwalaan ng anting-anting niyo eh. Isa lamang po akong hamak na nagtatanim ng mga halaman at wala po akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi mo kailangan ng kaalaman o karanasan para maging tagapagtanggol. Ang kailangan mo lang ay matinding kagustuhan na protektahan ng mga taong mahalaga sa'yo. Ang bagay na yon ang magtutulak sa'yo para ikaw ay maging matapang. Pero paano po kayo? Meron po bang nagturo sa inyo para maging matapang? Ang mga karanasan ko sa buhay ang nagturo sa aking maging matapang. Bata pa lamang ako, ay marami ng aswang ang umaatake sa lugar kung saan ako'y pinanganak. Namatay ang mga magulang ko na dahil sa mga aswang nung 7 taong gulang pa lamang ako. Ang nag-iisa ko namang kapatid ay pinatay din ng mga aswang nung 10 taon ako. Hindi ko po akalain na bata pa lang po kayo ay napakarami niyo na pong naranasang masasakit. Kaya nga, nang inampon ako ng isang matandang antingero at sinabi niya na sasanayin niya ako makipaglaban sa mga aswang, ay agad akong pumayag. Siya rin ang nagbigay sa akin ng anting-anting na ngayon ay nasa iyo na. Alam ko na kailangan kong maging matapang upang magawa kong protekta ng mga taong malapit sa akin. Isa sa mga nakita ko sa iyo ay ang pagmamahal mo sa iyong lola. Kaya ako'y pinagkatiwala sa iyo ang anting-anting.
Alam kong gaya ko ay gusto mo rin protektahan ang mga mahal mo sa buhay. At ayokong ipagkait sa'yo na magkaroon ka ng kakayahan na gawin yon. Ang totoo po niyan, Don Ricardo. Si Lola Fatima po talaga ang una kong naisip kaya pumayag po ako na tanggapin po tong anting-anting eh. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo magsisi na sa akin niyo po ito pinagkatiwala. Tumangulang si Don Ricardo sa sinabi ko na yon, pero nakita ko sa mga mata niya na may tiwala siya sa akin. Matapos naming mag-usap, ay sinimulan ko na ang trabaho ko at doon ko muna itinuon ang aking atensyon. Pagsapit ng gabi, gaya ng aking nakasanayan, ay muli akong naghanda para magbantay sa aming barangay. Kinuha ko ang itak sa kusina at tinignan ko yon kung matalim pa rin ba yon. Sigurado ka ba na itakan sa data na magagamit mo para talunin yung mga aswang? Wala naman po akong ibang mapagpipilian, Lola, kundi ito lang po eh. Ay oo nga pala. Aalis na po ako ha. Paglabas ko po, magsarado na po kayo ng pinto. At yung mga bintana i-check nyo po kung nakasara din, lagyan nyo po ng lock. Huwag na po kayong lumabas ha. Kahit hindi mo yan sabihin ay gagawin ko talaga yan. Sige na, Apo. Umalis ka na. At mangako ka sa akin, Apo, na mag-iingat ka. Lumabas na ako ng bahay, pero napahinto ako nang may naramdaman akong kakaiba. Luminga ako sa paligid at bahagya ako na paatras nang biglang sumulpot ang isang aswang sa labas ng aming bakuran. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ikaw na pala ang bagong nagmamayari ng antig-antig na Ricardo. Sinasabi ko na nga ba? Mahina na siya, kaya pinasa niya na ang pesting antig-antig na yan sa iba. Tama ka. At ako na ang papatay sa iyo ngayon. Teka, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang kasama mo? Bakit hindi pa kayo dalawa magpunta rito? Para sabay ko na kayong papatayin. Ano ba yung nangyayari niyan, Apo? Sino bang kausap mo? Naku po, Diyos ka! Ang aswang! Abay, napakapangit mo pala talaga sa personal. Lola, ano ba kayo? Magsarado po kayo ng pinto. Huwag po kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi at hanggat hindi ko napapatay ang halimaw na to. Nang isarado ni Lola Fatima ang pinto, ay inihanda ko na ang sarili ko sa pakikipaglaban. Mahigpit kong hinawakan ang matalas kong itak at hindi ko na inalis ang tingin ko sa aswang na nasa aking harapan. At sa sandaling yun, ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kapangyarihan ng anting-anting na ibinigay sa akin ni Don Ricardo. Sinalubong ko ang aswang. Tatagain ko sana siya, pero nahawakan niya ang kamay ko. Binigwasan ko ng suntok sa panga ang aswang at napaatras siya. Dumura pa siya ng may kasamang dugo. Malakas ka, pero hindi ka pa rin uubra sa akin. Mas naging mabilis ang pagkilos ng aswang. Hindi ko namalayan na nasa harapan ko na siya. Wala na akong nagawa nang kinagat niya ako sa balikat. Malakas akong napasigaw dahil sa labis na sakit. Walang kahirap-hirap akong binuwat ng aswang at ibinalibag niya ako sa kung saan. Bumalandra ang katawan ko sa bakod, kung saan gumagapang ang halamang baging na kung tawagin ay makabuhay. Napahawak ako sa makabuhay at nang tumayo ako ay napansin ko na may hawak akong mahabang baging ng makabuhay. Napatingin ako roon at bumalik sa isip ko ang isa sa mga sinabi sa akin ni Don Ricardo. Ang sabi sa akin ni Don Ricardo,
Lahat ng sandata na mahahawakan ko ay magiging epektibong panlaban sa mga aswang. Kung aasa lang ako sa itak, ay makakaatake lang ako sa malapitan. Anong binubulog-bulog mo dyan? Nagdadasal ka na ba? Dahil tanggap mo na ba sa gabing ito, ay mamamatay ka na? Hindi ako mamamatay ngayong gabi, kundi ikaw! Hinila ko ang makabuhay at ginamit ko yun bilang isang latigo. Nang sumugod sa akin ng aswang, ay inihambalos ko sa kanya ang makabuhay at lumatay yun sa kanyang pagmumuka. Lumikha yun ng malalim na sugat. Mas lalo ako naniwala sa kapangyarihan ng aking anting-anting. Paulit-ulit kong pinaghahampas ang aswang gamit ang makabuhay, at nang dahil doon ay unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan na siyang tumumba. Lumapit ako sa aswang at matiim ko siyang tinignan sa kanyang mga mata. Naawa ka! Wag mo akong papatayin! Wala akong awa sa mga kagaya mong demonyo! Itinaas ko ang aking itak at diretsa ko yung itinarak sa tapat mismo ng puso ng aswang. Hindi pa ako nasiyahan. Binunot ko ang itak at itinarak ko yon ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Sandaling nangisay ang katawan niya at hindi nagtagal ay binawian na siya ng buhay. Kinabahan naman ako nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Lola Fatima mula sa loob ng bahay. Hinugot ko ang itak at sa pagbukas ko ng pinto ay nakita ko na naroroon ang isa pang aswang. Hawak niya si Lola Fatima at nakaumang sa leeg ng lola ko ang matutulis nitong mga kuko. Nalaman ko na pumasok sa bintana ang aswang dahil nakabukas yun. Danilo, Apo! Tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay, lalo na sa kamay ng mabahong aswang na ito! Tulungan mo ako, Apo! Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ililigtas ko po kayo. Hoy, ikaw, Diablong buwang ka! Pakawalan mo, Lola ko. Kung ayaw mo maggaya ka sa kasama mo na nasa labas. Ngumisi lang ng nakakaloko ang aswang at tila wala siyang takot na nararamdaman. Alam kong kritikal ang sitwasyon namin. Isang maling galaw ko lang ay maaaring yun na ang maging dahilan ng kamatayan ni Lola Fatima. Hanggang sa naramdaman ko ang paggalaw ng makabuhay sa aking kamay. Mabilis akong napatingin doon at isang ideya ang aking naisip. Gamit ang aking utak ay inutusan ko ang baging na makabuhay. Hindi ako makapaniwala na gumana ang aking plano dahil kumilos ang makabuhay ng naaayon sa kagustuhan ko. Mabagal at maingat yung gumapang papunta sa aswang. At nang makalapit na ang baging ng makabuhay sa aswang, ay mabilis yung pumulupot sa isang paa ng aswang. Malakas kong hinila ang makabuhay at dahil doon, natumba ang aswang. Nang nabitiwan niya si Lola Fatima, ay mabilis akong lumapit sa aswang. Kumawala ang makabuhay sa paa ng aswang at ipinulupot ko yun sa kanyang leeg. Nagpumiglas ang aswang, pero wala siyang laban sa lakas ko. Hindi nagtagal ay huminto na sa paggalawang aswang at tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Pagod na pagod ako matapos kong patayin ang dalawang aswang. Pero nang yakapin ako ni Lola Fatima, ay tila ba nawala ang aking pagod, lalo na't alam ko na ligtas na siya at ang aming lugar mula sa perwisyong mga aswang. Kinabukasan ay mabilis na kumalat sa aming barangay ang pagkakapatay ko sa dalawang aswang. Marami ang humanga
Sa tapang na ipinakita ko, sa araw din na yon ay inimbitahan kami ni Don Ricardo sa bahay niya para sa isang espesyal na hapunan. Napakaraming masasarap na pagkain ang nakahain sa lamesa. Wow! Ang dami naman po nito, Don Ricardo! Mauubos po ba natin lahat ito? Pwede naman kayo mag-uwi kung may matitira. Saka talagang dapat lang tayo maganda. Dahil nagtagumpay kang patayin yung natitirang 2 aswang. Hindi ko po yun magagawa kundi po dahil sa inyo, Don Ricardo. Kung hindi nyo po ipinagkaloob po sa akin ang anting-anting nyo, ay hindi ko po mapapatay yung mga aswang na yon. Danilo, huwag mong minamaliit ang sarili mong kakayahan. Dahil ang kakayahan na yan ang siyang tutulong sa'yo na malagpasan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Talagang karapat dapat kang maging bagong tagapangalaga ng anting-anting. Kaya ka nagtagumpay sa iyong misyon. Oo nga pala. Simula ngayon, ay hindi mo na kailangan magtrabaho sa akin. Burado na rin ang utang niyo sa akin. Huwag mo nang intindihin yun. Quits na tayo. Yun ay bilang kapalit sa kabayanihan na ginawa mo. Ano po? Talaga po, Don Ricardo? Lola, narinig niyo po ba yun? Wala na po tayong utang. Wala na po tayong utang, Lola. Ay, Diyos ko! Salamat sa Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo, Don Ricardo. Napakabuti niyo po talaga. Sana po'y wag po kagad kayong kunin ni Lord. Sana nga, Lola, ay hindi kagad ako kunin ni Lord. Pero sana, Danilo, ay tulungan mo pa rin ako sa pag-aalaga ng mga halaman ko rito. Kailangan ko pa rin kasi ang tulong mo rito. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa pagkakataon nito, ay magkakaroon ka na ng sweldo. Naku, Don Ricardo, hindi ko po tatanggihan yan. Maraming salamat po talaga, Don Ricardo. Hulog po talaga kayo ng langit sa amin. Pwede magbabaya na tayo mag-usap. Abay, kumain na tayo. At kanina ko pa gustong tikman ang lahat ng pagkain na nasa lamesa. Ay, Diyos ko. Mukhang masarap yung crispy pata. Ang tagal ko nang hindi nakakain yan. O Lola ha, basta hinay-hinay lang po kayo sa crispy pata. Baka mamaya ay atakihin na naman kayo sa puso. Nagtawanan kami sa sinabi kong yon. Sa gabing yon ay masaya kaming nagsalo-salo at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kong ngumiti at tumawa si Don Ricardo. Alam ko na tuluyan ng nabasag ang pader na nakapalibot sa kanya at hinayaan niya na kami ni Lola na makapasok sa buhay niya. At simula ng gabing yon ay naging bahagi na kami ng pamilya ni Don Ricardo. Nang dahil sa kanya ay unti-unti kaming nakaahon sa kahirapan at naiparanas ko na rin kay Lola Fatima ang buhay na gusto ko para sa kanya. Nanatili naman sa akin ang anting-anting at mas pinag-aralan ko pa kung paano yun gagamitin kasama ng kaalaman ko sa mga halaman upang maging mas handa ako kung sakaling may sumalakay na naman ng mga aswang sa aming lugar. Lumipas ang mga taon at nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. At kahit wala na sa tabi ko si Lola Fatima, dahil sumakabilang buhay na siya, ay alam kong naging masaya siya sa naging buhay niya dito sa mundo. At dahil sa mga nangyari, natutunan ko na kapag may kakayahan kang tumulong, ay tumulong ka. Kahit simple at maliit na tulong lamang yon, ay maaari kang makapagbigay ng malaking pagbabago sa taong tinulungan mo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay may natutunan po kayo
na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, ay pinatutunayan lamang nito na sa kabila ng hirap ng buhay at ng mga pagsubok na ating kinakaharap sa araw-araw, huwag sana nating hayaang manlupaypay ang ating puso sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi nasusukat sa dami ng ating tinatanggap, kundi sa dami ng ating naibibigay sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kapag may pagkakataon tayong tumulong, huwag tayong mag-aatubili dahil ang bawat kabutihang itinatanim natin sa mundo ay nagiging binhi ng pag-asa na balang araw ay babalik at babalik din sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Tulad na lamang ng sinasabi sa Galasya, Kabanata 6, Talata 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Paalala rin sa atin ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 17, na ang nagpapakita ng awa sa dukha ay nagpapahiram sa Panginoon at siya ang gaganti sa kanyang kabutihan. At ayon kay Jesus sa Mateo, Kabanata 25, Talata 40, ano man ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit kong mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya't kung ang bawat isa sa atin ay magtutulungan, magmamahalan at magpapakita ng malasakit sa isa't isa, mas gagaan ang buhay ng lahat, mas lalalim ang pagkakaisa, at mas mararamdaman ang presensya ng Diyos sa mundong ating ginagalawan. Sapagkat sa huli, ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ito ay patuloy na nagbubunga ng pag-asa, kapayapaan at tunay na pagmamahalan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.